Sa mga kadib, welcome back sa ating channel. At ngayon, simulan natin gamitin si Git. At i-deploy natin siya sa GitHub. So, yung folder na huli natin generate. So, yeah. Pakita natin sa VS Code. Yan. So, paano ba gumagana si Git? So, si Git, tinitrack niya lahat ng bago sa ating code base. Kunyari, nagawa tayo ng index.html. So, mapapansin nyo, ayan, may lalabas na U. Ibig sabihin, ang track, hindi pa siya naka-add sa Git. So, bali, yung Git pala, meron siya sa local machine lang natin. Kaya lang siya nagiging online kung tiniploy na natin siya sa GitHub para naka-save na siya. Pero sa una, nasa local machine lang talaga natin siya. So, ayun. Yan, magawa na tayo ng index. Ganoon natin ng laman. Git. Tutorial. Git lesson. Part 2. Yun, section 1. I love Git. Siyempre, love natin ang Git. Tapos, pagkatapos natin add ng Git, so yan, pwede na natin itong i-add sa repository. At sa pag-add, kailangan muna natin siyang status para ma-check natin kung ano yung mga nabago, ganun. So, type natin git status. So, yan, mapapasin nyo, wala pang commit. At untrack files, yun nga, index.html. So, para i-add natin siya, index.html, git add index.html. Yun, na-add na siya. So, mapapansin nyo, nag-iba na siya. Ayan, naka-added na siya. Hindi pa kanina untrack. So, ngayon, let's start ulit natin. Naka-stage na siya. Ibig sabihin ng ganyan. Pwede rin natin siyang i-remove gamit ang ito remove cache file. So, kung gusto nyo i-remove, bakit? Ang dahilan, bakit siya i-remove, pwede nyo siyang i-remove. Index.html. Yan. Yung kapansin nyo, bumalik siya sa untrack. So, ngayon, mag-add tayo ng JavaScript. So, index.js console.log JavaScript. Para lang naging dalawa yung file natin. So, sa pag-add din, shortcut din. Kasi kung gamitin mo yung git add, tapos lahat nung file mo, pwede mo naman siya isa-isahin .html saka index.js. Yan. Pwede naman din yan. Kaso, paano kung sobrang dami naman file mo? Kunyari, nag-add ka pa ng contact.js, contact.html. So, mapupuno yan. So, ang isa pang way na para ma-add natin siya lahat is, mag-add pa tayo ng isa. Contact.html saka contact.js. Muna natin lagyan ng laman. So, naka-untrack na siya.
ang shortcut para ma-add natin lahat. So, git add all. Ibig sabihin lahat ng dito sa folder na to na untrack o lahat ng changes, i-commit nyo sa ilalagay nyo na sa staging area. Ganun. So, ayan. Pa-add na siya ng error. Git status. Ayan. Dapat tayo nasa staging area natin. Pagkagawa nyo ng file, untrack pa siya. Gusto nyo nang i-add, hindi pa siya talaga naka-add. Nasa staging area pa lang siya. So, ang kasunod naman nun, para mapunta siya sa pwede nang i-deploy, is git commit na. -m. Ito, kailangan lagi na may message. Dahil ito yung magiging parang description ng bawat version. Magiging name na bawat version, gano'n. Yun pala yun. So, kaya kailangan ito na laging meron. Git commit -m, sabihin message. So, lagay lang natin dito. Initial commit. Ito yung common term kasi pag unang commit mo, initial commit. Kunyari, may project ka, nagawa mo na lahat ng files mo, setup mo na lahat, initial commit. Parang ibig sabihin, yun yung unang setup mo. And then yung set, mga commit, yun na, may mga picture na yun, mga description na pwede mong add. Iba-iba ng description yun. So, ganun. So, ngayon, commit mo na natin siya para makita nyo. So, yun. Pagka-commit natin, makita nyo, wala nang nakalagay. Ibig sabihin, nakakommit na nga siya, pwede na siyang i-deploy sa GitHub. At sa pag-deploy naman, git push naman ang ginagamit doon. Git push. Pero since di pa naka-setup yan, yun, kailangan ng remote repo. So, doon napapasok yung GitHub. So, punta lang tayo sa browser. Kuha tayo ng tab. Ayan. Ngayon, tayo GitHub. Ito yung account ko. Kung kayo wala pa yung account, pwede kayo mag-sign up. Yan, sign up lang kayo dyan. Fill up lang kayo. And, alam ko, mag-verify din niya sa email nyo. Check nyo lang. Sundan nyo lang yung guide. Pero ako may account na ako, kaya yan. Login lang ako. Yun. So, yan. Nasa homepage na ako ng Git na account ko. Gagawa lang tayo ng bagong repo. Repository. Tapos, pangalan natin, GitHub lesson. GitHub lesson. Yan, pwede na yan. Description, pwede nyo lagyan, pero pwede rin naman hindi. So, public, kung gusto nyo public siya, kung template lang siya, pwede nyo siyang public. Kasi para maka-share nyo sa kalala nyo, ganun. Private, kung siyempre, sa client nyo lang yun. Ganun, o kaya personal project nyo, ganun. Add readme, pwede nyo siyang i-check para automatic na siya mag-a-add, pero huwag muna, nagawa tayo mamaya ng sarili nating readme. O kaya, gamitin natin siya para mag-track ng changes dito sa repo. Kasi matatrack din niya yun sa local machine natin pag sinisync na natin siya. So, yun. Mamaya, testing natin. So, yan. Meron na tayong repo. So, dito na natin pwedeng kunin yung hinihingi sa atin, yung remote add. Ito yung lalagay natin. Ito, pag wala pa tayong mga files, ayan, di ba ganyan yung ginawa natin? Gawa ng files, git init, nag-add siya ng readme, tayo pwede rin mag-add. Pero hindi tayo nag-add. So, sunod, git commit, tapos git branch siya. Dito, gumawa siya ng branch na main. Sa kanya in-add yung parang yan yung pinaka-main. Pero tayo may project na kasi, kaya dito na lang tayo. Copy lang natin to. Yan, copy. Tapos balik tayo sa ating code. Yan. Paste lang natin. Sa pag-paste, ano lang siya. Right click.
Tapos mag-i-stop siya sa git push your origin, enter nyo lang ulit. Yun. Tapos yan, push na yun sa ginawa nating repository. So yun, walang error. Ayos. So check natin sa repo natin. Refresh na natin. So yun. Yun mga kadib, tinan nyo. Nandito na siya. Add yun. Initial commit, yan yung nilagay natin name. Ayan yung mga ano natin, index. Git, lesson part 2. I love Git. So yun, naka-host na siya sa GitHub. So, naka-store na siya. Kung mag-crash man yung system natin, pwede pa natin itong i-clone. Git clone. Ganun. Kaya sobrang halaga ng Git. So ngayon, nagawa tayo ng changes sa ating file. Nagawa tayo sa VS Code. Ayan. So ngayon, nagawa tayo ng changes sa maganda. Sa index.html. And di pala, link natin si index.js natin dito sa aking HTML. So, script lang tayo. Script, source, jfr. So, and .js. So, yan, palink na siya. Pag-try natin i-run yan, run pa natin. So, since kung tayo ng review, HTML, review. Live server pala siya. Live server. Ang cross hindi ginagamit to. Since mga React at Next.js yung ginagamit natin. Meron na siya automatic na reload. So, hindi ko na siya masyadong ina-add agad sa extension ko. So, pagka-install natin doon, nakita na natin dito, open with live server. At bukas na yan sa ating. So, yun. So, check natin kung nakalink na si index.js. Paano ba? Baguhin natin yung nagtagan natin ng ito. Ganun natin ng class ID rather. Title. Wala akong maisip ito. Style yun, pwede. So, const lang natin. Kunin natin siya. Const title equal to domain the query selector ID na title. So, ngayon, title dot inner HTML equal to lagyan natin siya I love Git and GitHub. GitHub. So, ganda natin sa web. Ayun, nag-out na siya, diba? So, naka-connect na, ibig sabihin yung ating index. Lagyan natin space. Ayan, may space na siya. So, ibig sabihin, palig na siya. So, yun, nagkaroon tayo ng modified. Yan, nagkaroon tayo ng changes, na-track nila. Nagsasabi siya na may na-modify daw tayo. Ngayon, kung okay na tayo dyan, gusto na natin commit ulit. So, ito na yung magiging version 2 natin. So, yan, git add muna tayo ulit. Git add all na agad. Ayun, pero git sunod commit -m. Yan ding shortcut dyan para mabilis, isang line lang. Mamaya gagawin natin. Sige na, mamaya na lang. Git commit -m. So, dito naman sa commit message, laging parang siya. Kung ano yung ginawa mo sa changes mo, like tayo nilink natin yung JavaScript natin sa HTML. So, tayo natin link index.js to index.html. So, yun. Message, pansin nyo na ano ulit. So, pwede na ulit natin siya i-push. Yung ginawa natin pala kanina, isang beses lang natin gagawin yun.
Tapos, puro git push na lang tayo ng git push. Okay. Let's go. Okay. So, walang error. Check natin yung GitHub natin. Ito, GitHub. So, refresh lang natin. So, ayan, mapapansin nyo, may, ano na siya, may bagong, update. Lang, ayan. Tapos yung pangalan ng commit message natin, kung ano yung naapektuhan. Ito, pansin nyo, hindi siya nabago kasi hindi naman siya natin nagalaw. Ayun. Ganun lang tayo mag-add sa GitHub. Ito pa pala. Pwede tayong gawa ng .git ignore. Git ignore. Ito naman mga kadib, ang goal nito is hindi niya isasama sa pag-push sa GitHub yung mga files na nakalagay sa kanya. So, for example, gawa tayo dito ng .env, environment variable. Kasi ito, mahalaga to, at hindi natin siya dapat i-deploy sa hosting site. Kasi nandito yung mga API key, ganun. API key. Ganyan. Tapos, API key. Important yan, kaya ito, kaya hindi natin niya sinisave. So, ibang lesson naman yung environment. Pero, yung git ignore, nalagay lang natin siya dito. Pagka-add yan, pag dineploy na natin siya, hindi siya masasama sa deploy natin. So, ayan, papansin nyo din na hindi siya sinama. So, pag may bago tayong file, dapat naka-unlock siya. Ito, naka-unlock siya. Pero since na nandito siya sa git ignore natin, hindi siya isasama ng git sa project natin. Hindi siya isasama sa pag-deploy. So, testing natin. So, git add ulit tayo. Git add, ito isasabi sa inyo na one line, pwede nyo siyang sunod-sunodin. Git add and lagi lang ang dadagdag ng end para sunod niyang commands. Git, ano kasunod ng git add, git commit, -n, message. So, dito nag-add tayo ng add git ignore and put .env. Yan. Pwede natin enter, pwede rin dagdagan pa natin ng git push. Tapos sunod-sunod siya. Take your So, yun lang guys. So, pagka-deploy natin siya, check natin sa tab natin. Tapos, nakikita natin. So, ayan guys, mapapansin nyo, nag-commit tayo ulit. Ito yung nilagay natin, .git ignore. So, mapapansin nyo wala yung .env natin. Kasi, nakalagay siya sa .git ignore. So, ganun. May important, important documents na ayaw magsama. Ang isa palang lagi kasama dito, yung node modules. Ayan. Kasi, yun yung malaking files pag gumagawa tayo ng project. Kaya hindi siya sinasama. Ulitin lang natin. Palitan lang natin yung message. Add node modules. To that git ignore. Enter. Ayun, gumana naman siya. So, check ulit natin. Load. Yan. Sama na yung node modules. Ito siya dati. Gamit na. Yun. So, ganun lang siya gumagana. At susunod na lesson, subukan natin mag-add ng readme at
Yung read view files na to, matatrack na to sa code natin. So, magkakaroon siya ng conflict. Pag nag-push tayo dito, kailangan muna natin siyang i-sync. At susunod na video, try din natin gamitin yung git clone. Ubaran natin yung files natin at i-clone natin yung project natin na to para pakita ko sa inyo na pwede natin siyang i-restore kung sakaling wala ang ating files. At yun lang mga ka-dev. Sana nakatulong at nag-gets nyo ang mga pinagsasabi ko. At patulong na rin, please like and subscribe para ma-notify din kayo sa next upload natin. Comment ka na din ka-dev kung ano masasabi mo sa video na to, kung may pwede pa ba akong idagdag. At kung may gusto kayong topic na gawa natin ng video, may comment down below. Again, thank you for watching. See you soon. God bless.